Galatians chapter 5. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. God bless the reading of His Word. Sabi siya, Amen. And Ang pamagat po, are we at liberty? Are we at liberty? Nasa, anong Tagalog sa liberty? Hindi, peace yung kapayapaan. Ano liberty? Sinong alam? Yan. Hindi liberty kondensada, liberty. Kalayaan. 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 Nasa kalayaan ba tayo? At anong liberty po ang tinutukoy rito? Liberty na magpatuloy sa paglakad, mga kapatid, sa sanglibutan. Nasa sanglibutan tayo, di ba? So, i-define natin po ang kalayaan natin. Maging sa batas ng lupa po ay meron silang sinasabi na karapatan. Pero hindi lahat ng karapatan ay tudo-tudo karapatan. Dahil ang karapatan po ay limitado at mayroong responsibility. Ganoon din tayo. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Hindi yan absolute, mga kapatid. Bakit? Hindi absolute gumawa ng kasalanan sa kalayaan na yan. Hindi po pwede. So, anong liberty po? I-define natin ng Biblia. Ang kalayaan na ito, mga kapatid. Ang paglakad natin, malapit ang panahon. Kung kayo naniwala, malapit ang panahon, mga kapatid. At naniwala ako yung gira na yan, ay sikretuel talaga yan. Dahil nakikita kong pictures, mga pangyayari ngayon, sa nangyari po sa Israel, sa nangyari sa kanilang mga leaders, nasabi po ng Sicaria, the governors of Judah shall be a heart of fire among the wood, a blazing pot among the fire of the wood, mga kapatid, a blazing pot. Nadadarang sila, mga kapatid, ng apoy. Kaya, kahit Amerikang tutulong sa kanila ay hindi po pwedeng pakiusapan sila itigil ang gera. Hindi po. At yun naman sa isang banda, ma-espiritu din naman na naghihimok ng kalaban sa Obadya, hinihimok ang kalaban, ang mga Palestino, mga kapatid, nalalaban po sa Israel, mga kapatid. Mayroon humihimok po, sabi ni Obadya. At may espiritu doon. Kung alala niyo sa ating previous Bible study, Propesya po yung Obadya yun. Nalala niyo? Buksan natin si Obadya. Obadiah or Obadya. Baka nakalimutan niyo. Punta tayo sa mga writing prophets dito. Si Obadya. Ano ba yung si Obadya? Bira na kasi natin ito. Sunod sa Amos. Yun. Dito po, sa chapter 1 ng Obadya. Sa verse 1, the vision of Obadiah, thus saith the Lord God, Yahweh Elohim, concerning Edom. Concerning Edom, yan, nagkalat na yan, halo-halo na yung lahi na yan. Yan ngayon ang kalaban ng Israel.
we have heard a rumor from the Lord. Other translations, ang rumor po ay report yan. Kanino sa anggaari? Saan galing ka? Sa Diyos mismo. And an ambassador is sent among the heathen. Pinadala doon sa mga heathenians, mga pagano, mga kapatid. Hindi Israelitas, o heathenians. Arise ye, and let us rise up against her in battle. Okay? Against her in battle. Hindi po yung kalabanin, mga kapatid, ang Edom, kundi ang Herdian naniwala ako na Israel yan. Arise ye, and let us rise up against her in battle. Behold, I have made thee small among the heathen. Yung Edom. Thou art greatly despised. The pride of thine heart hath deceived thee. Thou wast dwellest in the cliffs of the rock. Mga figure-space lahat yan. Whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? So, may espiritu galing sa Diyos sa panahon ng Book of Kings, mga kapatid. Mayroong nagsabi ay, sinong susuguin mo, Panginoon? Nagpresenta po ang isang anghel, ang isang espiritu na magsabi ng kasinungalingan doon sa hari, mga kapatid. Ay Haring Ahab, mga kapatid. Hindi ako nagkamali. Si Akab, para matupad yung kanyang kalooban, mga kapatid. Ayun. Ito rin ay rumor or report from the Lord upang himukin ang mga heathen, heathen nations, mga kapatid, laban. So, kasamang Edom, mga kapatid, ay meron siya mga kakampi, mga kapatid. Habang ang governors of Judah, nabasa natin yon, o sa Sigaraya, basa natin, for makita natin ang hindi natin, ibig sabihin, maalala natin sa Sigaraya, sabi rito, sa chapter 12, 5, and the governors of Judah shall say in their heart, mga leaders yan, ibig sabihin, the leaders of Judah yan, the governors, so those that govern, say in the heart, the inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the Lord of hosts, their God. In that day, I will make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood. Isang palayo o blazing pot among the fire, the wood. Nakasalang, mga kapatid. Nakasalang. Salamat, Brother Willie, nandiyan ka pala. And like a torch of fire in a ship. Parang torch, anong torch sa Tagalog? Sulo, mga kapatid. Sulo. Ilagay doon sa mga dayami, mga bikis ng dayami. Magliyab talaga yan, mga kapatid. Magliyab yan. Kaunting, kaunting, kalabitin mo lang yan, magliyab na yan. Ibig sabihin. And they shall devour all the people round about, on the right hand and on the left. And Jerusalem shall be inhabited again in their own place, even in Jerusalem. Ba't magtatanong tayo? And Jerusalem shall be inhabited again. May nakatira naman doon. 40% lang si Jerusalem. Ang mga Israelites, mga Jews nakatira. Habang mayroong ibang mga tao roon na ayaw ng Diyos, 60% mga Arabs. Do Arabs ay lahi ni ni Abraham to Ismael, mga kapatid. Ayaw ng Diyos yan. Sa tingin niya, mga kapatid, ay hindi buo ang Sion, ang Sayon. Kailangan ng Diyos
na ang titira doon, mga kapatid, ay ang mga Israelitas lamang. Sa Romans 9, mga kapatid, makikita mo. Ha? At gising na po sila, mga kapatid. Ito na nga, naghintay tayo. At doon naman sa norte ang bakbakan ngayon. Dito naman, malapit sa Tiberias, Lake Tiberias, o Sea of Galilee, sa Golan Heights, yung, may picture kami rito. Doon naman, Syria ang kalaban na doon, mga kapatid. At ang main aim nila, mga kapatid, alam na natin, to drive away Israel into the sea, into the Great Sea. Mediterranean yun, ihulog sila doon. Hindi mangyari yun, mga kapatid. 1973, sinubukan nila, hindi mangyari yun. Lalo na ngayon, na-equip na sila, mga kapatid, ng mga sandata, mga kapatid doon. Lalo na ngayon, hindi pwede. At sinabi ng Biblia, magkakaisang pangbuong mundo. Ang sa United Nations, wala na, mga kapatid. Talagang sira-sira ng Israel doon. Ayaw sumunod ng Israel. Nang naayos nila, ayon, kaya all the people of the earth shall be gathered together against it. Hindi mananalo yun. Kahit anong gagawin, hindi lang mananalo, matatalo ang Israel. So, ito na yun. Naghihintay tayo, pero tingnan natin ating buhay. Baka sobrang relax, mga kapatid. Baka ang ating paglalakad ay palakad ng style sang libutan. Yung prinsipyong sanglibutan, hindi spiritual. Kaya magbasa tayo ng ilang mga talata. Ang ating topic po, are we at liberty? Nasa kalayaan na ba tayo? Anong kalayaan sundin natin? Sanglibutan na kalayaan o sanglibutan para sa Panginoon? Buksan natin ang nabasa natin ang text verse sa 5 ng Galatians. Doon tayo babalik tayo dyan mamaya. Dito tayo kasi pera lang tayo nagaganito kasi iisip natin ay matured na tayo, malapit ang rapture. Kailangan ang maturity talaga, sabi ng Bible. Baka lumis tayo, walang mala, wala tayong hindi natin na liparahan, hindi natin na tawag nakalimutan, tayo na. Okay, malapit ang panahon. Pero hindi. Dahil ang aim po doon, Revelation 19, ay, ang sabi doon, malinis na, mapino, puting lino. Puting lino, walang mancha, walang kulubot. Mga kapatid, walang mancha, walang kulubot. Dito tayo sa chapter 10, 2 Corinthians. Sana ay itong salita ng Panginoon ay kumalabit sa atin, ay tumimok sa ating mga puso at makorek tayo, mga kapatid. Ang ating adhikain po ay rapture, ang pagdagit, paghahanda, espiritual, mga kapatid. Ay hanap buhay, ano lang yan, mga palamuti lang yan, mga sangkap lang yan, kumbaga sa pagkain, mga kapatid. Negosyo, trabaho, ano yan, mga palamuti lang yan. Hindi yan, mga kapatid. Verse 1, 2 Corinthians chapter 10, verse 1. Now I, Paul, myself, si Pablo sabi niya, beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold toward you. Yun ang pakiramdam, mga kapatid. Kung ang siya sa harapan po ay pakumaba siya, at kung absent siya ay matapang siya. Marahil may comment. Habang tayo magbasa, malaman natin na may nag-comment.
na si Pablo ganun. Grabe po kung sumulat. Grabe po kung sumulat, mga kapatid, si Pablo. Sa personal, okay siya, pero kung sumulat, matindi kung sumulat. Yung pagsuway niya, matindi, mga kapatid. Siyempre, sulat yan, lalo na sa personal, kaya, isa lang namang siyang tao, mga kapatid. Isang individual, galing sa kanya ang sulat, ganun din sa kanyang personal. But I beseech you, na-include siya, sabi niya, that I may not be bold when I am present with that confidence. Wherewith I think to be bold against them. So, pili lang. Bakit siya magiging matapang sa iba, mga kapatid? Hindi sa lahat. Which think of us as if we walk according to the flesh. See? Mayroon nag-iisip sa mga apostoles, kay Pablo, kay Barnabas, na nangaral si Pablo, di ba? Na huwag tayong lumakad sa laman. Sabi niya, which think of us as if we walk according to the flesh. Teka muna. May kaibahan ba yung walk according to the flesh at walk in the flesh? Mayroon po, mga kapatid. Kaibahan. Why? Yung sabi ni Pablo. Si Pablo ang magsalita, mga kapatid. For though we walk in the flesh, bakit walk in the flesh si Pablo? Buhay pa kasi siya, buhay pa tayo. Lumalakad tayo sa laman, dahil buhay tayo eh. Lumalakad tayo sa laman dahil buhay tayo, mga kapatid. Nasa laman tayo. For though we walk in the flesh, we do not war against the flesh. Ibig sabihin, we do not war against the flesh. Hindi sila salungat yung laman, mga kapatid. Yung laman, yung utos ng laman ay yung war against the flesh, makikipag-digma sa laman, sabi niya. Ito kasi sabi niya, think of us as if we walk according to the flesh. Iba yung walking according to the flesh. Ibig sabihin, pita ng laman yun, mga kapatid. Lumalakad sila, nangaral sila, napita ng laman ang sinusunod. Hindi po. Sabi niya, ay lumakad kami sa laman. For though we walk in the flesh, pero hindi sa pita ng laman ang paglakad nila. So, ibig sabihin, ingat mga kapatid. Ingat ang paglakad nila. Kasi, pag ang lakad mo ay nasa pita ng laman, ang tendency doon ay sanglibutan yun. Hindi spiritual yun, mga kapatid. Mayroon tayong timetable at mayroon tayong target, mga kapatid. Makasama sa rapture. Makasama tayo sa rapture, mga kapatid. Kung tayo ay magpatuloy, hindi natin mapansin na sa libutan pala ang lakad natin. Sa libutan na ito. Yan ang pangaral ni Pablo. Kahit kami ay lumakad sa laman, hindi alinsunod sa laman. Ganun tayo, mga kapatid. Aware tayo, hindi alinsunod sa laman. Meron tayong target, meron tayong pangako, meron tayong bukod sa timetable na panahon na binigay ng Panginoon, aware tayo doon, pero ang paglakad natin po, hindi sa pita, hindi natin pinasusundan yung naman natin, mga kapatid. For the weapons of our warfare are not carnal. Ang ating sandata po sa ating pagkikibaka ay hindi po sa laman, hindi carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So spiritual, mga kapatid. Word of God, the doctrine of God, ayun, ang Diyos, panalangin, lahat yan, sangkap ng spiritual yan, mga kapatid, yun,
hindi dapat yan magiging 50%, kundi dapat yan ay 90%, mga kapatid. I-apply ko na yung aking training na sundalo noon. Nasabi na ng aking drill instructor na if you are at sea, abandoning your ship, sabi, do not lose hope. Maintain hope at least 10% hope. Siyempre, may mga shark doon eh. May mga shark. Pag tumalon ka doon, mabuti kung may life raft ka. Kung wala kang life raft, mga kapatid, or bagyo. Masabi ay maintain hope at least 10%, mga kapatid. So, dito sa paglakad natin sa Panginoon, hindi lang 10% ang gagamit. Baliktarin natin. 90% ang paglakad, mga kapatid, sa Panginoon. Yung ating, ang ating, tawag dito, kung patong ang direksyon natin ay north. Ang direksyon natin ay south, mga kapatid. Yun. Kailangan may direksyon po tayong spiritual. May strongholds yun, mga kapatid. Pulling down ng strongholds. Mga kalaban yun, mga kapatid. Mga kuta nila, mga kapatid. Ang atin pong panglaban ay spiritual. Ay makadiyos. Spiritual, makadiyos. Yun po. 5, casting down imaginations. Dito sa aking rendering, marginal, ang sabi po rito ay overthrowing reasonings. See? Hindi magkakasundo ang salibutan, mga kapatid. Spiritual, hindi talaga sila magkakasundo. Huwag tayo magpadari-arian. Hindi magkakasundo yan. Kailanman, hindi magkakasundo yan. So, sabi, overthrowing reasonings, dito po, sa King James, sabi niya, casting down imaginations. Casting down kung anong manon tayong nalalaman, na medyo sound mind, sound reasoning. Be careful, mga kapatid. Kung wala bang nilalapag yan spiritual, wala bang nilalapag yan na salita ng Diyos, mga kapatid, kung manilalapag na scripture yan, ay medyo mag-reapproach ka ng lakad. You have to reapproach your lakad. Casting down imaginations. Kontrolin natin, mga kapatid, ang ating mga imahinasyon. Kontrolin natin, mga kapatid. Alam mo, ang mundo ay maraming ino-offer yan. Ino-offer, masarap ang offer niyan. Huwag tayo magpaloko. Salita natin, salita ng Diyos pa rin, ibabalik natin. Let us go back to the Bible. Kung atin pong nakikinig, kung atin pong direksyon, am I going north, I am going south? Am I going north or I am going south? Kailangan well-defined po yan, mga kapatid. Malapit ng panahon. Huwag tayo maging very relaxed, mga kapatid. Nagkikibaka pa rin tayo. Ay, hindi natin nagkikibaka eh. Why? Kung ang direksyon natin po ay pagsalibutan na, wala na gano'ng pagkikibaka yan. Wala nang gaano kasi maluwag sila eh. Maluwag ang salibutan. Maluwag talaga sa libutan, mga kapatid. Punta tayo sa sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus sa Matthew. Patuloy tayo dahil ito ay gamay natin Matthew. Mayroon din sa ibang synoptic gospel. Dito po sa Matthew 7, sabi po rito, verse 12, ito ba tayo sa golden rule? Sabi ng mundo, golden rule. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye ever to them, for this the law of the prophets. Malala natin yan sa school pa tayo, elementary, baliktad yan. Negative yun doon. Ang sabi doon, do not do unto others what you want others do unto you. May not sila, mga kapatid. Hindi ko makalimutan yan. Pero ito sa Biblia po ay positive yan.
Do not do unto others what you want others do unto you. Hindi do not do. Dapat do unto others what you want others do unto you. Ito na yun. Medyo malalim ng sa King James, sabi niya. Therefore, all things whatsoever you would, gusto kang maging anong gagawin mo, that men should do to you, yung gagawin ng ibang tao sa iyo, do ever to them, gawin mo sa kanila. Walang not dyan. For this is the law and the prophets. Walang not dyan. Gawin mo ang mga bagay na gustong gawin ng ibang tao sa iyo. Gawing ibang bagay, ibang tao. Maraming mga bagay ng kabutihan, mga kapatid. Awa, mga kapatid. Pagtulong. Pagtulong. Yun. Kung gusto mong maluwag ang tulong sa iyo, mga kapatid, ay gawin mo sa iba, mga kapatid. Tutulungan ka rin. Yung ibig sabihin nun. Sa mundo, I do not. Pero dyan sa Panginoon, do. Positive yan. 13. Enter ye in the straight gate. Yan ang invitation. Pinapapasok tayo sa makipot na pintuan. For wide is the gate, malawak ang pintuan, and broad is the way. Malawak din, malapad ang daanan that leadeth to destruction. Okay? Napatungo doon sa destruction. Destruction sa Tagalog. Kasiraan, no? Sa parusa. And many there be which go in the wrath. Marami talaga. Hindi mapapansin, mga kapatid. Maraming madadaya because malapad nga ang daanan, ang pintuan, malawak ang daanan, marami doon ang papasok. So, madali talaga. Ganyan po ang mundo. Ganyan po ang sanlibutan. Yan po ang kanilang offer. Pero, anong sabi ng Panginoon? 14. Because straight is the gate. Yun sa unang close, sa 13, dito. May reason ng Panginoon. Sabi niya, because straight is the gate, and narrow is the way that leadeth unto life, and few there be that find it. So malawak talaga. So let us examine ourselves again kung anong estilo ang daan tinatahak natin, anong kaparaanan ang ginawa natin. Dito tayo sa Biblia, our absolute ay salita ng Diyos. Hindi po pilosopo ng mundo. Hindi nga alam nilang pilosopo. Sasabihin lang, pilosopo ka. Hindi na alam yung what is pilosopo. Pilosopo yan, pilosopo. Philo, love. Sopos, wisdom. Mind, wisdom. So if you are a philosopher, at if you want philosophy o pilosopo ka, ay wise ka. You love wisdom, mga kapatid. You love wisdom. Kung ating pilosopo galing po sa banal na kasulatan, save tayo. Hindi tayo papaluin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi tayo palalahanan dahil ang ating guide ay walang iba kundi absolute. His word. Salita niya, ang ating guide. Tutuwid na tayo. Basta tayo, aware tayo. Laging alerto tayo sa kisipan. Kasi wise nga ang kaaway. Wise. Marami pong kaaway. Marami pong ino-offer yan. Unknowingly. Mga kapatid, mabuti kung ino-offer tulad kay Ada, kay Eva. Ino-offer si Ada, sa iba, mga kapatid, ay open na opinion. It is up to Eve kung paano siya mag-react, paano siya tawag dito, mag-decide, mga kapatid. Hindi. Dahil ang kanilang paraan, mga kapatid, ay yung pangyayari sa mundo, pangyayari sa may
ilalagay nila yung lalo sa atin, ilalagay yung may ugnay sa tiyan. Di ba? Nabasa natin noong nakaraan. Mark them. Which cause division. Mark them which walk. Which walk unrighteously. Mga kapatid. What? Because their God is their belly. Talagang yun ang gusto ng Panginoon yan. Ang gusto ng kaaway yun. May connection yan sa tiyan. Pagkagutom ng tao, mga kapatid. Pag-desisyon yan, ginagawa ng kabalan, na alam ng kaaway yan. Oo, sige, ginagawa sa bakuna. Oo, hindi ka makakapasok sa bakuna kung wala kang bakuna. Pugutom pamilya mo. Ganoon lang yun. Kasimple. Dapat handa natin, pinapahanda tayo ng Panginoon, mga kapatid. So, kung hindi tayo update, nung nakalimutan natin, dahil relax, dahil ay medyo okay naman ang takbo, relax tayo, yung pala ay patungo na sa salibutan. Nalaglag ko. Stay kang upo. Stay katawan mo. Nalaglag ko dyan. Hindi ko makita. Yun, mga kapatid. Balik tayo sa Corinto. Taga Corinto. 2 Corinthians chapter 10. The verse 5. Casting down imaginations. Sabi ko nga sa aking marginal rendering, overthrowing reasonings. Kasi may mga rason kasi ang mundo eh. At hindi lamang yun, maapektuhan tayo, mag-rason tayo against the word of God na rin. Unknowingly, natangay na tayo sa kanilang tawag dito, kalagayuma. Gagamitin ko lang yung gayuma, mga kapatid. Baka hindi angkop na salita yan. Natatangay na tayo sa kanilang kasi may ginagamit silang pamaraan, yung enticing, yung kanilang offer na maganda. Pero sabi do, overthrowing reasonings, huwag tayo doon sa ating reasoning, stick tayo sa reasoning of God, stick tayo sa scripture, mga kapatid. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Kadalasan, mga kapatid, mataas tagang salibutan, mga kapatid, mataasan, lalo na ay kung wala tayo na sa spiritual, hindi po natin mamalayan, mga kapatid, na wala. Salungat ka pala ito sa salita ng Panginoong Diyos. It is against the knowledge of God na. Kaya sabi, let us throw away, overthrow our reasonings. Ang ating kaisipan ay control natin. Take control of your imaginations. Dahil ang imagination, mga kapatid, nakarating at the edge of the universe. Walang yan. Kung maging thinker tayo po within the bounds of the scriptures, mga kapatid, pag lumabas sa scriptura po, reject na. Sa kaaway na po yan. Our aim is to be in the rapture. Gathering together unto Him, mga kapatid. Yun po ang ating pong pinaka-objective. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God, overthrow it. Ipasura natin yun. Basta naging contradiction na sa salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. See? Itong spiritual, mga kapatid. Bringing, sabi, into captivity every thought. Lahat ng pag-isip natin, mga kapatid. Balik natin sa mga aral ni Kristo.
Ano bang mga aral ni Kristo? Ay, basic mga kapatid. Sabi na, do not think of the tomorrow. Parang kamang mga, no? Let the tomorrow think of itself. Ganun kasimple lang yun ang aral natin Panginoong Kristo Jesus. Mga kapatid. Pero yun, ay, magpapamalik tayo doon, dapat. Now, simple. Mataas ang ating pinag-aralan. Natutunan, pero maganda lang pakinggan yun, pero papalayo tayo sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yun. Sabi, putulin natin ang kaisipan. Nasa ating power yun. Nasing power, lalo na kapag tayo po ay natanggap na Espiritu Santo, mga kapatid. Lalo na, mga kapatid. Huwag tayong relax. Kasi pag lax na lax tayo, mga kapatid, tangay tayo na sa libutan. Tangay talaga tayo. Kalimutan yung principles of God. Principles na hindi tayo madalaya ng salibutan. Maka-discern tayo kaagad. Pero once na nalagyan ng chemical ang ating utak na yung tulad ng may sunog at mayroong isang chemical po na ibubuga ng ating dugo upang ang ating kaisipan, mga kapatid, ay makontrol, di tayo makapag-isip, magiging yung ang tawag doon sa pag na-injection ng anesthesia, manhid na, mga kapatid, doon. Espiritual, mga kapatid, yun ang ginagawa ng kaaway. Alam na kaaway yun. Kaya, yung trick ng kaaway, huwag tayong maisahan, mga kapatid. Yung trick ng kaaway, huwag tayong magkipaglaro sa trick ng kaaway. And having in the readiness to reverse all disobedience when your obedience is fulfilled. And having in the readiness to reverse all disobedience. Ibig sabihin, kapag na-discern mo, ay palayo na ito. Sabi ko, aking guidance lang, paglilingkod, pangaral lang, ay salita ng Panginoong Diyos. Kung magsabi, may mangaral, may mga tao naglalakad na walang kaluluwa, ay wala. Sa lunga si Biblia yan. O sasabihin na may pagdating ng millennium, ang isang lalaki ay marami asawa, mga kapatid. Paano? Hindi ginamit ang... Huwag na yung logic kasi malalim yun eh. Yung common sense. Si Jesus po ang maging hari sa millennium. Tayo ang subordinate ng ating Panginoon. Nasa ilalim tayong kasama maghari, mga kapatid. Sa bating millennium. Ay, ibig sabihin ba ay magbabago ang salita ng Diyos pagdating ng millennium? Ngayon ay bawal ang maraming asawa. Doon sa millennium pwede na. Mali. Kasi nabulan ng kaaway. Ginagawang literal, mga kapatid yun. Hindi po literal yun. Description yun sa mga kababayan. Na sobrang arte-arte noong panahon na yun. Tapos yung pala ay magsasabit din sila sa kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi literal yun. Sinabi yan. Sama sinabi yan ng Panginoon. Klaro yung sinabi ng Panginoon. Bukod kay Pablo. Kung nasa Mateo 19, makikita natin tungkol sa marriage and divorce. Christ and divorce. Mateo 19. Napakaklaro po rito. Hindi tayo madadaya riyan. Gagandahan mo pa yung expose mo dyan. Gagandahan po ang preaching mo dyan. Hindi ako madadala, mga kapatid dyan. Para pabor sa mga lalaki, maraming asawa. Sabi rito. Sa verse 3, 19 verse 3. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Yun, sa divorce yan, no? Tungkol to sa divorce. And he answered and said unto them, Have you not read? Biblia, ang salita ng Diyos, Old Testament. Have you not read
that He was made them at the beginning, ang Diyos, made them male and female. Male and female. Ayun. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they shall twain shall be one flesh. Hindi naman marami sila na maging one flesh. Twain, dalawa lang sila, mga kapatid. Wherefore, there are no more twain, but one flesh. Hindi marami yan. Male, female lang yan. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. O, mga kapatid. So, ang Panginoon, mga kapatid, ang sabi, pagpunta pa tayo sa Corinthos 7, mga kapatid, Corinthians 7, ay aral ni Pablo doon, sa Ephesians, nabigay si Pablo doon, mga kapatid, punta tayo sa Ephesians, the book of Ephesians. Anong aral ni Apostol Pablo doon? Sa chapter 5, minute 4. 5. Ito po yung ginawa niya ilustrasyon, mga kapatid. Ginamit niyang pangaral. 21. 5:21. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Magpailalim tayo, mga kapatid. Bawat isa sa atin, walang mataas, walang mababa, mga kapatid. In the fear, that is fear of God, reverential trust ng Diyos yan, na tayo po ay kumikilala sa Kanya, magpasakop tayo bawat isa. Huwag tayong magagulo, huwag tayong mag-away-away, bilang bride, bilang pamilya ng Diyos. Huwag. Ito na, wives, submit yourselves unto your own husbands. Wives, marami, hindi yung marami asawa, hindi. Marami. Mga asawang babae, submit yourselves unto your own husbands, plural din. As unto the Lord. Unto the Lord. Pagpasubmit tayo, tulad tayo ay nagpailalim sa Panginoon. Ngayon, kung tayo nagpailalim sa Panginoon, tama ang ating pagilalim sa ating asawang lalaki. Huwag natin dayaan yung asawang lalaki. Kung totoong submission yan. Dahil as unto the Lord kung paano tayo nagsubmit sa Panginoon, yun din ang pagpasakop natin sa ating asawang lalaki. Remember wives, hindi pwede mag-i-desire po yung mga lalaki. Hindi po pwede. For the husband is the head of the wife. Tuloy-tuloy, For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. So ito ay analogy po yun. Ito po ay analogy. Ito po ay figure of speech. Analogy po ang ginamit. And He is the Savior of the body. So Christ, ang head of the church, ang kanyang katawan ay ang iglesia. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Sa lahat ng bagay, mapailalim yung babae. Hindi yung babae ang lagi nauuna. Well, mayroon namang tawag dito, Christian yung babae, pakinggan kung maganda. Pero sa lalaki talaga, ang lalaki ang siyang masunod, mga kapatid. Kasi may yan si Apostol Pablo, ang Panginoong Diyos yan. Bakit manahimik yung babae? Alam ng Diyos yan, bakit niya pinapahinimik sa iglesia, pinapanahimik. Pero doon sa pamilya ay may say ang babae. 25, husbands, love your wives. You see, pati yung mga asawang lalaki ay mahalan na ating asawang babae. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it.
that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ano bang cleansing? Ano bang linis? Salita ng Diyos. Absolute natin, salita ng Diyos. Yun ang guide natin, yun ang gauge natin. Yun ang ating measuring rod, mga kapatid. Salita ng Diyos. Measuring rod, panukat natin. Salita ng Diyos, hindi iba. Huwag tayong lumayo. Huwag tayong lumayo sa salita ng Diyos. Balik tayo. Yan lang guide natin. Wala na iba. Kahit mayroon pang magandang mga libro dyan na nagsasaad ng magandang inspirasyon. Hindi mananalo sa salita ng Diyos yan. Dito natin ma-discern, mga kapatid, kung yung kalooban niya sa Diyos o hindi. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. Kung paano minahal mo ang iyong sariling katawan, ganun mo mahalin yung asawa. He that loveth his wife, loveth himself. For no man ever hated his own flesh, but nourished and cherished it, even the Lord, the church, who are members of his body. Ito ay tawag dito ay yung sa the mythical church, katawan ni Kristo. Yung bride, kasama isa lang bride, hindi brides. Members of the church, the bride of Christ, mga kapatid. Isa lang pong bride. Membro lang tayo. Members lang tayo. And his bones, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and the two shall be one flesh. This is the mystery. Ginamitan ni Apostol Pablo ang misteryo na yan, mga kapatid, upang maintindihan ng mga tao. This is the great mystery. But I speak concerning Christ and the church. Ginamit niya, mga kapatid, ang literal na pag-aasawahan, mga kapatid, upang maintindihan. Nevertheless, let every one of you in particular na sarili na, to love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Reverence means to respect deeply, mga kapatid. To revere. Respeto na maigi ang kanyang husband. Bakit respeto? Imbis katungan mo yung asawa mo, na huwag makipag-away doon sa maraming beses. Sabihin mo, dear, inano ako, sinuntok ako, dumaan ako, sinuntok ako, dumaan ako, sinipulan ako, wala namang ginawa doon. Siyempre, asawa, lalaki, di makimutok yun. Magkadala yun ng pamalo o itak, mga kapatid. Mapahamak yung asawang lalaki. Dahil sa maling paraan o hindi nag-revere o hindi nagrespeto ng tama. Ito, Biblia lang ito nagsasabi, mga kapatid. Biblia lang nagsasabi. So, pagdating din sa basta isa lang, babae at lalaki, mga kapatid. Isa lang. Pagdating sa Korinto, ganun din. Ganun din sa Korinto. Huwag natin ba sa sunod na yun? Balik tayo doon sa Korinto. 2 Corinthians 10. Casting down imaginations by, tapos natin yan, every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought. Kasi nasa iyo lang yun eh. Nasa iyo kung bigyan mo ng ang mga imahinasyon mo ng lahaya. Aabot ka nga sa the end of the universe edge of the universe Kung walang na yan, walang hangganan yan. Makaabot ka na sa moon. Wala, no.
matagal na issue na yan na wala pa nakakaabot sa moon. Piniloko tayo ng Amerika. Kaya mo? Ha? May projection doon na tatawirin. Puputok yung ano, alam niya, puputok yung spaceship. Di siya makatawid. Sa Van Helen Belt na yan, mga kapatid. Di wala makatawid doon. Piniloko tayo ng mga Amerikano. Dahil sa sino ang makakarating doon, Supreme, mga kapatid. Katawag-tawag po sa Mission Universe, andun sila sa moon. High school na ako noon, mga kapatid. Yun. Sino, mga kapatid? 6. And having in a readiness to reverse all disobedience. Ibig sabihin, ay huwag tayong magpailalim sa disobedience. Pagsalungat ng salita ng Diyos, ang atin pong sukatan when your obedience is fulfilled. 7. Do you look on things after the outward appearance? Sabi niya po ito, Pablo, sabi ng Diyos, do you look on things after the outward appearance? Tumitingin ba tayo sa panglabas na anyo? Mga bagay-bagay, may palabas yung nakikita natin. Yan, isa tanong yan. If any man trust himself that he is Christ, kung siya po ay nagtiwala, ay siya ay nagka-Kristo, let him of himself think this again. Kasi may nanunukat, mayroong marahil ay may nag-comment, mga kapatid. Let him himself think this again. That as he is Christ, na kay Kristo siya, even so are we Christ. Even so are we Christ. Yung nagsasabi, uy, lumakar na sa pita ng laman yung mga taong yan. Nag-judge na, mga kapatid. Kung sila'y kay Kristo, masabi natin, lalo na kami kay Kristo. Saan natin malalaman? Sa aral po. Aral po, mga kapatid. Aral po. Kung lihis ng aral, noong unang panahon, ay lalo ng lihis, mga kapatid, ngayon. Mga kapatid, ang aral. May binanggit ako, wala si Brother Willie at saka si Diana kanina. Tungkol po sa isang lalaki, 7 babae. Ang magiging set up sa million daw. Aba, wala na. Lihis na yan. Doon pa lang sa Sulis Mankind, lihis na yan. Doon pa lang sa binunggo doon sa Revision 13, mga kapatid, nagsasabi na there will be no marking of the beast in America and China. Lihis na lihis yan. Yung ang mga tao hindi mo babantayan, hayaan mo magpaturok, mga kapatid. Lihis na lihis yan. Walang guidance whatsoever yan sa Panginoong Diyos. Palagay ko, marami nang natipok doon sa Petasimilchos, mga matanda. Hindi pa, itatanong pa natin doon sa kakontak natin. Kung bakit gano'n ang kanilang tawag dito, ang kanila pong pamaraan baka sinabi pa siguro na pag hindi kayo nagpapaturo, hindi kayo makakandalo. Kaya yun daw ginawa sa San Marquina. Sabi ng pastor doon, hindi ko na makilala yung pastor. Pag hindi kayo mababakuna, hindi kayo makakadalo. Patay kang bata ka. Patay kang bata ka. Kitang-kita na ngayon, mga kapatid, kahit paano, litaw na litaw, wala ka, mga kapatid, na mayroong 3 years na, 20, 21, 22, 23, 2 more years, mga kapatid. Yung sabi nilang rumor ko, yung sumbi-sumbi, natalakay natin yung 1P56 chromosome deletion. Yun sinasabi sa cast noon, sinong na gano'n, si Roam, sinong nag-post noon, mga kapatid, na maroon talagang doktoring, Sister Luli, madudoktor talaga ang DNA. Ang mga, lalo nagpapatibayan, mga kapatid, papatibayan. Patibayan. Talagang, ayaw na maniwala. Anong gagawin natin? Kaya,
Ako nga matabang na ako sa aking mga classmate eh. Hindi na ako sumasali doon. Hindi na. Mag-renew sila. Hindi na ako. Ay, bakit po sasayangin ko yung oras ko sa inyong salungat sa kalooban ng Panginoong Diyos? Lahat nagpapaturok sa lungat yan, mga kapatid. Binawasan nila ang kanilang buhay, mga kapatid, ng 90%. Pero mo? Imbis na haba ang buhay, binawasan mo 90%. Nakadismaya pa yun. May uwi sa Amerika, may uwi galing Australia. Ay, bahala na kayo dyan. Uwi, sa inyo na yan. Ayaw nyo. Oh. Ayaw nyong may namatay dito, matay doon, hindi kami makapunta dyan. Mga dating kasama sa trabaho, ayaw maniwala eh. That's the message of the hour, mga kapatid. That's the message of the hour, right? Salungat ka, mga kapatid, yun. Punta lang doon. Para makapunta lang doon, magpaturo ka, yun. Let us just waste, mga kapatid, wait. Swerte lang kung pasibo po ang nasa katawan nila. Swerte lang talaga. Para silang mahigit pa na tumama sila sa loto, mga kapatid, 500 billion. Oo. Kung ang tumama sa kanila ay tubig na lang, ay kung hindi, kasi may 3 turok pa, binuloko sila, mga kapatid. Ayun. So, ipagbasa. Ibang galingan. Sabihin nila na sila ay totoo mga Kristiyano. Ito na sinabi sa 7. For though I should boast somewhat more of our authority, sabi ni Pablo, mga kapatid, sigurado si Pablo eh. Bakit sigurado si Pablo? Sabi nga niya rito, mga kapatid, sa Galatians, may sinabi siya sa Galatians, sa Galatians chapter 2, Galatians, verse 1. Sabi ni Pablo, then 14 years later, after I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also. Pero mga kapatid, pinalipas niya ang 14 years na hindi makasalamuha yung mga original, mga apostoles. Bakit? Diba? Kung tendency ng tao, dapat na magipagkaisa siya, magipag-fellowship doon, lalo na, nauna sa kanya eh. Bakit kaya pinalipas pa niya, mga kapatid, ng 14 years? Ano kaya? Kasi si Pablo, mga kapatid, nakakasiguro sa tawag niya, mga kapatid. Kahit di siya magpagkita doon sa mga naunang apostoles, nakakasiguro siya ng aral niya, tama. Why? Tama ang tawag niya. Hindi siya nagdududa, mga kapatid, on the road to Damascus. And 3 years in Arabia, mga kapatid. Hindi binagit siya sa Arabia. Marahil doon sa lugar ng pinadalhan ng mga salitas doon. Sure siya sa tawag niya. Sure siya. Hindi na kailangan ng mga kasangkayan para sa ministry. Pag sure ka, kahit tag-iisa ka, sure ka na tinawag ka dahil may tawag ka na totoo. Bakit yung matakot tag-iisa? Bakit yung takot? Sure ka na tinawag ka ng mga ngaral. Si Pablo, 14 years, pinalipas bago siya pumunta sa Jerusalem. Why? Sure kasi si Pablo na tinawag siya. I am called, sabi niya, to the Gentiles and the Jews, sabi niya, I'm called of God in the road to Damascus, sabi niya. And I went to Saudi Arabia. 3 years. It-calling siya doon, 3 years in Saudi, in Arabia. Wala naman Saudi. Siguro bago lang yung Saudi. Arabia lang, mga kapatid. Baite doon sa Corinto. See? At bukod doon, sabi ni Apostol Pablo, woe unto me if I will not preach. Makita mo, you can mark them. Nag-live sa gawain. Mangar na, nag-live sa gawain.
magtrabaho muna, pamilya na muna, mag-ipon muna, bago ministry. Oh, pero si Pablo, sabi niya, "Woe unto me if I will not preach." Kunti lang, hindi abutan ng 20 years, 10 years, pitikin na siya ng Panginoon. Biro mo? Ay iba ay nagkamal muna ng sweldong malaki dahil abroad eh. O, matino, marami ng pinalo ng Panginoong Diyos. Dahil sa ganyang pamamaraan, sabi ni Pablo, "Woe unto me." O, takot ako dyan sa sinabi ni Pablo. If you are sure, yan ko ng God, takot ka. Yung mga taong walang katawagan, okay lang sa kanila mag-live, mga kapatid. Okay lang sa kanila mag-live. Although I boast somewhat more of our authority, dahil tinawag siya eh. Sure na sure siya, which the Lord hath given us for edification. 25 means to be strong. No? To be strong, mga kapatid. And not for your destruction. Hindi sa iyong kasiraan, kundi sa ikatitibay niyo. I should not be ashamed. Sabi ni Pablo, kahit ako magyabang, para sa inyong ikatitibay, hindi sa iyong kasiraan, hindi ako mahihiya. Hindi ako matatakot. 9. That I may not seem as if I would terrify you by letters. Yun. Bakit kaya si Pablo ay magsulat ng bold, malaki? Na hindi yung bold na matapang, kundi talagang bukod sa katapangan, bold, malaki. Makita sa computer, pag yung bold, may team, mabasa talaga. Bakit ganon? Dahil sa kanyang problema sa mata, mga kapatid, on the road to Damascus, ay nakikita siya muli. When Ananias pray over him, nakakita siya muli, as if scales, fell down his eyes, sabi niya, sa kanyang patuto. Pero hindi na natural, normal yung kanyang mata, masakit na, lumulugwa na. And some scholars believe it was ophthalmia, sakit yun sa mata. Nagluha-luha, mga kapatid, nagmuta-muta. Lumabas yung kanyang mata. Ang sabi niya sa Galatians, pwede lang dukitin aking mata at ipalisan yung mata. Kaya pag siyang sumulat, malalaki, hindi niya makikita eh. Minsan pinasulat sa iba, mga kapatid, ang kanyang mga sulat. Mabasa natin kung kayo magbasa. Hindi na kayo nagbabasa ng mga epistles. For his letters say they are weighty and powerful. Bukod sa weighty and powerful, malaki din. But his bodily presence is weak. Sabi nila, and his speech contemptible. Para ba nang hina sa Apostol Pablo? Yun ang kanilang judgment sa mga taga-Korinto. Ito talaga mga taga-Korinto ay mahilig manilip. Ang mga taga-Korinto po ay delikado, mahilig manilip. Nasilipan nga sila, mga kapatid dito. May nag-report sa kanila. 1 Corinthians 5, may nag-report sa kanila na may isa doon na believer, ay inasawa yung asawa ng kanyang tatay. Patay sila, mga kapatid. Believer, believer, walang nakapagsaway. Kaya piniwala, wag niyo silang kasama. Wala yung tao, huwag yung makipagkangkako. Do not accompany with him, sabi ni Pablo. Dahil siya ay mahiya. Para binigyan ng disiplina. 11, let us such an one thing this. Sabi niya, hayaan mo yung isa na yan nag-comment ay isipin ito. That such as we are in word, by letters, when we are absent, such will we also indeed. When we are present. Ibig sabihin, kahit absent kami o present kami sa harap nyo, hindi nagbabago. Kami yun, hindi nagbabago ang aming katapangan, ang aming pagkaprangka, ang aming
magsalita ng walang takot magsalita ng katotohanan. Ganun dapat, mga kapatid. Ang mga aral, hindi yung sasabihin ko kaya to. Ha? Pag sinabi ko ito, hindi na magbibigay sa akin yan. Ha? Ito kwento lang itong mga nakaraang mga nakalipas na mga taon. Kung sasabihin ko ito, sasawayin ko yung sabong niya. Hindi na magbibigay sa akin to. Oh. Pero mo, hindi na magbibigay sa atin to. Akin. Kaya pinabayaan niya ilang mga taon ng sabong. Oh, pinabayaan na. Oh, binigyan ng owner jeep. Binigyan ng maraming sapatos lagi, mga kapatid. Pero, sinawa niya, ang tagal sinaway. Marami nang nalagas mo na. Oh, dahil ayaw sawayin. Oh, yun. Takot magsabi ng katotohanan. Katotohanan yun eh. Pag katotohanan, huwag kang matakot. Pag ang katotohanan nagsabi na walang Holy Ghost sa Biblia. Sa original, walang Holy Ghost. Bakit ka matatakot? Ayun. Kasi sipahin ka, okay lang. Yun. Ito pa. 12. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves. Ayun, ito na. Nagparamihan at pagalingan, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin doon, pagalingan, commend, tinaas yung sariling bangko, mga kapatid. Ito sa next sentence. But they measuring themselves by themselves. Ayun. Ito tanan yung mga tao to, measuring themselves by themselves. Nagpapagalingan na, mga kapatid. Ayun. Walang pinatbat sa akin yan. Yung tao yan, walang pinatbat sa akin yan. Kahit saang aspeto ng buhay, walang pinatbat. Pero sabi ito, yung nagsusukat, sila nagsusukatan, sila nagkumparahan, and comparing themselves among themselves are not wise. Mangmang, mga kapatid. Dito po sa Iglesia ng Panginoong Diyos, walang ganunan, walang pagalingan, walang comparison. Iba-iba tayo, mga kapatid. Iba-iba ang atin po kakayahan, pero mayroon tayong kakayahan, iba-iba lamang. Kahit yung kakayahan sa labas ng iglesia, di tayo pare-pareho. Sa labas ng iglesia, mayroon tayong magaling tayo sa sales. Ako talaga, wala. Hindi talaga ako magaling sa sales eh. Kahit anong gagawin ko, walang bumibili sa akin eh. Isda, pwede yung mabaho, malangsa. Dito ako sa malangsa na lang. May bibili sa akin, isda. Pero ibang mga bagay, nagtinda na akong appliances nung araw. Wala pa akong mga anak. Wala talaga bumili. At ang ganda ng presentasyon, wala talaga. Ang ganda ng mga brochure, wala talaga. Ano gagawin natin? Nangyari, ayun na. Piyon. Naging piyon ako, tagmasa na simento, ito. Nabibili ako. Katapo nga po, mga kapatid. Pumasok ako ng construction. Hindi lang malakihan. Yung maliit na bahay lang. Ang hirap ng maging piyon, utusan ka, mga kapatid. Ang hirap ng katawan mo. Pag may sinsilin na simento, yung kahirap, simento sinsilin mo, naku, mga kapatid, napakahirap yan. Magsinsil ka ng buo ng simento, sinsilin mo, mabutasan mo, mga kapatid. Ang dami ko nadaanan na trabaho. May assistant ka doon, ng mga antena, maggagawa ng antena, long distance na antena, mga kapatid. Short distance, lahat yan, mga kapatid. Ang tawag doon, yung isang abroad, mga pangsirma na isang, kalimutan ang pangalan.
Hindi lang ako makaakyat doon. Natatakot ako makyat. Ha? 150 feet, akyatin mo. Hindi ko kaya. Dito lang ako, ground force lang ako. Ang ground force lang ako. Taghawak ng mga tagabigay. So, ibig sabihin, may kanya-kanyang kakayahan. Yun. Magaling ka sa stelso. Hindi ka naman magaling mag-gitara. Ayun. Di ba? Magaling ka sa negosyo. Hindi ka man magaling magsalita. Ganun lang yun. Pero sabi ni Pablo, walang ganunan. Walang ganunan sa Iglesia ng Panginoong Diyos. Kung magkumparahan tayo, magaling sa atin, sabi na, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. See? Are not wise. Sabi ng Diyos yan to the Apostle Paul. Mangmang yun. Mangmang. Yun ang sinabi din doon sa sa unang Korinto 4. Mamaya, basahin natin. Basahin natin. Unang Korinto 4. 6-7. Unang Korinto chapter 4. Ito, mangaral to. Ito, mangaral. Tungkol sa mangaral. 1 Corinthians, tama ba? Ayun. Chapter 4, verse 6 to 7. 6. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos. Si Apollos, magaling na speaker yun. Magaling na mangaral yun. For your sakes, that he might learn in us not to think of men above that which is written. And that no one of you be puffed up for one against another. Huwag magmayabang, huwag tumaas, huwag yung pop up, yabang na yun nagpa-pop up ka. So sabi, think of men above which is written. Kaya, pare-pareho lang tayo mga kapatid. Pantay-pantay, huwag tayo mag-isip ng mga bagay, sabi, mga tao na mas mataas kung ano nasusulat. Lalo pag walang nasusulat, mga kapatid. Si Apollo Kibuloy, appointed son of God. Pero mataas nga, appointed son of God. Superintendent, mga kapatid. Yun. Wala lahat yun. Brother lahat yun. Ang tawag ni Pedro kay Pablo, Father Paul. Father lang tawagan. Walang superintendent. Walang kung ano man, engineer. Ini bali yun. Sa labas yun. Mga titulo na yan, mga kapatid. 7. For who maketh thee to differ from another? Sino mang gumawa sa'yo na kakaiba sa iba? What hast thou that thou didst not receive? Ano bang hindi mo natanggap? Now, if thou didst receive it, kung yun natanggap, why dost glory as if thou hast not received it? Ngayon, i-glorify, mag-glorify ka. Ang kayabangan nga to kayabangan. Ayaw na magkuparehan tayo, magpagalingan tayo, ayaw ng gano'n. Nasa dulo na tayong panahon. Let us walk spiritual, let us not walk patungo doon sa salibutan. Balik tayo doon sa 2 Corinthians chapter 10. Basahin po tayo mga kapatid. Maga pa. Sa Galatians, dito tayo. 13. But we will not boast of things without our measure, but according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you. Kung ano lang, mga kapatid, kung ano lang binigay ng Panginoong Diyos, yan lang pagyamanin mo. Huwag tayong mag-isip, huwag tayong mag-isip na mas mataas doon. Kung ano lang, mga kapatid, kung ano lang, kasama nilang be content
Ha? Kung ano lang binigay na ministry, ganun lang. Anong gagawin ko? Ha? Kung ito lang ministry nito, mag-isikap ko ng mga kaparaanan o makataong kaparaanan yan. Hindi sa Diyos. Hindi maghintay lang ako sa Diyos. Total, tinawag ako eh. O di maghintay lang tayo. Kasi anything, anything na mauna sa kalooban ng Panginoong Diyos is a sin, mga kapatid. Kaya gusto natin lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayo lumakad na mauna sa kanyang kalooban. Pag inunahan natin siya, maraming problema sa daan. Marami kang kakaharapin. Kung ang kinakaharap mo ay may solusyon, masolusyonan kagad. Okay lang yun. Ay medyo hindi mo masolusyonan, mabigat na talaga. Meaning, you go against the will of God. Yun lang yun. You go against the will of God. Baguhin, you have to approach. Magbago. Magbago ng linya. Magbago kung you are going north. Adi, pihitin mo ang timon. Going northeast ka, konti. O gano'n lang yun. Ilustasyon lang yun. Huwag kang mag-go south. Why? Mas mahaba pa yung lalakbayin mo. Kapag umatras tayo sa ating laban, gagawa lang tayo ng paraan saan tayo makakalusot. So yun lang. Huwag tayong mag-isip na kung ikaw ay north, ibalik mo ka rin ang timon. O mag-northeast ka. O mag-northeast. Huwag tayong sumuko. Malapit na, finishing line. Mga kapatid. 14. For we stretch not ourselves beyond our measure. Ayun, klaro na ito mga kapatid. Kung ano lang si Pablo, hindi siya nang magaling. Kung yun lang kakaya niya, yun lang. Hindi niya inuna. Kung baga sa guma, unatin para umabundi. Wow, what you say is what you get. Yan yung ibig sabihin ni Apostol Pablo. As though we reach not unto you. Ang importante ay naabot niya sila. For we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ, not boasting of things without our measure. Kaya nakarating siya doon, naabot sila, yun lang kalang measure, yan lang kalang rule, mga kapatid. That is, of other men's levels. But having hope, when your faith is increased, that we shall be enlarged. That your faith is increased. Yung kanilang panampalataya ay lumago. Sabi niya, we shall be enlarged. Sila rin po ay lumago. Enlarged. Sila rin po ay lumago. By you, according to the rule, abundantly. Nasa rule lang, huwag lumabas. Huwag lumabas tayo. Sa sukat ng Panginoon, wag. I-scripture lang tayo. Bakit nandiyan si Itzhak sa inyo lirani? Paano Hindi ko po silang dumating. Di bali, mamaya na. To preach the gospel and the regions beyond you, and not to boast in other man's line of things made ready to our hand. But he that glorieth, let him glory in the Lord. Yun. Ibig sabihin, kung you want to glorify, ay kasama ang Panginoong Diyos, huwag mong mayabang. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commended. See? Diyos pa rin ang inasahan, mga kapatid. Hindi yung nirekomenda ng isang tao, pinagyabang ng isang tao. Pinagyabang ng isang tao. Tapos hindi naman pala yun. Pero kung ang Diyos magsabi, mga kapatid, walang ano yun. Walang mentes yun, mga kapatid. Totoo yun. Dito tayo sa 2 Corinthians 6, 11-13.
sila? Lumipat. 11. 2 Corinthians 6:11. O ye Corinthians! Yan ang hawl ni Apostol Pablo. O ye Corinthians! Our mouth is open unto you. Our heart is enlarged. Our mouth is open unto you. Our heart is enlarged. Bakit mga kapatid? Itong tawa Korinto, mahilig manilip ito. Mahilig manilip. Kaya tayo mga kapatid, huwag masyadong manilip. Particular mga kapatid, Sister Norma. Laging sinisilip ni Sister Norma ng kanyang mga masa buhay. Ilan silang nanilip? Pero sila wala na sa gawain. Sister Norma nanatili sa gawain. Sinisilip. Lagi ang kahinaan na nakikita. Ilan sila? Hindi ko na pangalanan. Tatlo ba? 4. Laging sinisilipan, tinurman ang kanya kahinaan. Silang nawawala. Wala na silang pag-asa, mga kapatid. Maniwala kayo noon pa. Ano ko yung kung babalik ba? Hindi na babalik yan. Tumitigas na puso niyan. Ayaw na sa abroad na. At yan naman mga tsura nila. Magandang mga kasuotan. Nagpantalon na. Sanlibutan na. Makasanlibutan na. Babalik pa ba yan? Automatic ba? Na ito naman matandaan na sila saka pa lang mag-umpisa, mga kapatid. Hindi ganon. Kailangan tayo sabi ng Bible, we will not walk according to the flesh, but walk in the Spirit. Yung mga, babasahin pa natin. You are not strengthening us, 12, but you are strengthening our own powers. Now, for a recompense in the same, I speak as unto my children. Be also enlarged. Okay? Lumago naman kayo. Lalo na sa ating panahon, mga kapatid. Ito, inakala lang na po sa Pablo. Dahil hindi lumabas ang mga palatandaan. Pero sa atin po, hindi na inikala. Kasi lumabas na ang palatandaan. Sabi nga na po sa Pablo, and we which are alive and remain to the coming, sabi niya, si Pablo ay ang akala niya ay buhay siya madatnan. Pero gano'n pa man, mayroon siya mga palatandaan. Mayroon siya palatandaan na managsin, mga kapatid. Tayo ay lumitaw na talaga. How much, mga kapatid? How much more na tayo lalong lumakad sa espiritu. Sa espiritual na mga bagay. Maging espiritual po. Punta tayo sa Galatians. So yun. Galatians chapter 5. Verse 16. Dito muna sa 15 tayo. 14 muna. 14 maganda. 13. Galatians 5:13. For brethren, we have been called unto liberty. See? Tinawag tayo sa anong klaseng kalayaan yan? Baka kalayaan yan ay patungo sa sanlibutan, mga kapatid. Dalawang atin pong punto rito. Sa kalayaan, dalawa lang, sanlibutan o sa Panginoon, sa harian niya o sa kanyang presensya. Call unto liberty. Only use liberty for an occasion. Only use not liberty for an occasion to the flesh. Okay? Huwag mo bigyan okasyon o tawag dito yung occasion. Pagkakatao ng laman, mga kapatid.
Kaya nga, ang mundo, ang kalibutan po ay, ano yan, deceiving yan. Mahirap yan. Kaya nga si Eva, through physical at saka mata, mga kapatid, nadaya pa rin siya. Ngayon, mahirap sa ating panahon. Mahirap sa ating panahon. Kaya yung materialism po, mahirap, mga kapatid. Mahirap sa ating panahon. Sabi niya, only use not liberty for an occasion to the flesh. Klaro po yan. Pag to the flesh na, ang lakad natin makasalibutan, mga kapatid, hindi tama po yung ating kalayaan. Hindi tama yung ating kalayaan. But by love, serve one another. But by love, divine love, agape love, agapaw love, serve one another. If we serve one another, ay maging humble tayo, mga kapatid, bawat isa. Hindi tayo magkagatan, hindi tayo maglaban-laban. Oo, kung tayo ay nag-serve one another, nagpababa sa bawat isa, walang problema yan. Kaya sabi nito, for all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Diba nagtanong, kung sino yung neighbor ko? Ay, yung gumawa ng kalooban ng Diyos, mga kapatid. Yun po ang gumawa ng kalooban ng Diyos. Sabi natin, 15. But if you bite and devour one another, okay, tagatan tayo, ubusin natin bawat isa, mga kapatid, mga salita, mga chismis, yun, na ayaw ng Panginoon Diyos sa Pablo 6, ayaw yung mga mag-aarte ng salita. Ayaw ng Panginoong Diyos yan, galit ang Panginoong Diyos yan, mag-aarte ng salita, mag-report ng salita, para mag-away-away. Mamaya, babasahin natin, ayaw ng Diyos yan, mag-aarte ng salita. Punta sa ibang bahay para mag-aarte ng salita, upang mag-away-away. Ayaw ng Diyos yan, ayaw. But if you bite and devour one another, take it that you be not consume one of another. Magbantay, baka maubos tayo. Maubos talaga tayo. Kung magkasiraan, wala na. Wala na akong pangaralan. Naubos na eh. Nakasira-sira na eh. Flesh yan. Walking in the flesh yan. Walking according to the flesh yan, mga kapatid. Sa libutan yan. Walking according to the flesh. Kahit tayo nasalaman pa, pwedeng maiwasan natin yan. We will not walk according to the flesh. What? We should walk according to the Spirit. Yun ang sabi ni Pablo dito. Dito tayo sa 16. This I say then, walk in the Spirit. Ayun. How to walk in the Spirit? You shall not fulfill the lust of the flesh. Kung sundin natin ang salita ng Panginoong Diyos, we will walk in the Spirit. Hindi yun. May mga palatandaan eh. May palatandaan. Tiyan mo 17. For the flesh lusted against the Spirit. Tayo hindi talaga makakasundo yan. Ang laman at saka Espiritu ng Diyos. And the Spirit against the flesh. And these are contrary one to the other. Hindi makakasundo yan. Ang lust of the flesh, ang pinta ng laman at ang Espiritu, hindi makakasundo yan. Yan ang palatandaan natin. Malapit natin sa panahon. Huwag tayo magpadaya sa nag-aaway. Huwag tayo magpadaya sa away. Malapit ang panahon. Litas labo na natin. Sabi nga, pagpatawaran tayo. Patawaran tayo. Hindi yun. Hindi yan. Mukhang mali ang ating mga paraan. Hindi. May tama yan dahil sa salita ng Diyos. Ngayon, kung ayaw tayo magpatuloy sa salita ng Diyos, wala na magawa. Sungko na, sunider na. Signal. Puputok na. Sige, wala tayong magagawa. Pero ngayon, may paraan pa. Huwag tayong magkagatan. Sabi ng Biblia, huwag tayong magkagatan. Ano ka magagatan? Ano ka?
Crocodile? Buhaya ka? Ha? Buhaya ka, makagatan? Ano ka? Alimango? Alimango, maglagay ka alimango sa balangana. Magunahan yan. Kung hilahin niya alimango, kagatin yan. Para hindi makauna makalabas doon. Yung crowd, yan ang sabing crab mentality. Crab mentality yan. Huwag tayo magagatan. Huwag. Kailangan mayroon tayong keen discernment, Keen discernment. Pero yung discernment natin, hindi absolute yan, mga kapatid. Life perception, hindi absolute yan. Kahit sa korte, mga kapatid. It needs evidence, mga kapatid. Kahit sa Diyos, nangailangan ng dalawang saksi. Kailangan ng dalawang saksi. Kaya nga, in the mouth of two or three witnesses, the word be established. Hindi lang puro haka-haka, yan. Hindi pwede. Hindi pwede yan. Kahit in the court of law, in the court of God, lalo na, hindi pwede. Talaga kailangan ng saksi, mga kapatid. Pero ba tayo? And ye cannot do the things that you would. But if ye be led of the Spirit, you are not under the law. Ito na yun. If you are be led of the Spirit, kung tayo po ay nasa guidance o pangunguna, mga kapatid, ng Espiritu, hindi tayo sa laman. Yung laman to, yung Old Testament law, ang tutukoy ng Apostol Pablo. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Ito works of the flesh ito. Para klaro ito. Ito ang guide po na talagang lumayo na, mga kapatid, sa libutan na. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, yan, ano na yan, talagang wala na espiritu ng Panginoong Diyos yan. Idolatry, lalo na, idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagsamba ng maling doktrina, Diyos-Diyusan na rin yun. Witchcraft, witchcraft, pangkukulam. Sino mangkukulam sa atin? Nako, pag hindi yung binitawan yung kulam na yan, pasensya na, hindi ka makasama sa pagdagit. Hindi talaga. Sa panahon ni si David ba yun? Yung pinapatay niya lahat, ay Saul, pinapatay lahat ng magkukulam doon, mga barangan. May natira doon. Dinaya pa rin si Saul. Dinaya pa rin siya. Magkukulam. Kaya, ano yan? Black power yan eh. Hatred. Puot. Ano ba yung puot? Galit yan. Umpisa, galit. Kalaunan, ninawala sa puso ang galit. Puot na yan. Parang madali lang pakinggan, no? Ano lang yan eh, medyo disgusto lang una. Medyo galit na. Tapos, wala na. Umabot na ng taon. Ano ba yan? Umabot ng taon. Puot na yan. Puot na yan. Ano na yan? Pastikan na yan. Variance. Pagkakaiba-iba. Yung ayaw magpagkasundo, mga kapatid, yun. Pero talagang gusto. Siya, ito gusto ko. Ito gusto ko. Flexible naman tayo. Flexible. Flexible. Emulations. Medyo pare-pareho ang ibig sabihin nun. Pataasan yung emulation, papagalingan yan. Wrath. Yung hatred tsaka wrath. Pareho yan. Synonym na lang yan. Strife. Yun. Strife. Yung pagkaguluhan yan. Seditions. Ito, mabigat na sedition yan. Laban na sa gobyerno yan. Laban na sa pamunuan ng iglesia. Heresies. Ayun. Heresies. Simple meaning ng heresies ay choose not to believe. Halimbawa, may pinipreach ako,
Ayaw mo tayo maniwala. Tulad yung sinabi ko na ang sinabi doon sa Faith Assembly Church ay ang sabi nila ay ang aral nila ngayon ay hindi lang third day, hindi lang sulis mankind ay pagdating ng millennium ay polygamy na. Hindi pa rin kayo maniwala sa yung mangaral. That is heresy. That's the right word for heresy. That's the right example for heresy. In beings, inggitan, o yun, nakabili sa sasakyan, bibili din ako. Kabili ng malaking TV, ay yun, malaki, ay bibili mas malaki dyan. O yun, yan, inggitan, wag ganon. Murders, ito, mabigat na to. Pinagplanuhan, pagpatay. Ito'y magawa ng laman, sabi ni Pablo. Drunkenness. Lagi lasing, paglalasing. Hindi pag-iinom, kundi paglalasing. Revealings, sobrang kalayawan. Iwasan natin sobrang kalayawan. Imbis pag-attend ng Bible service, nandun ka sa labas, kalayawan. Gusto mong entertain ang gusto mo, puso mo, doon ka sa ibang mga grupo, nanisip mo na mas masaya ako rito, kasi doon. Time will come. Kahit iiyak ka pa ng dugo, wala nang panahon. Sabi ng Panginoon nga, kahit sabi niya, ay, tuyain ko pa kayo. Ilang beses kong inilahad ng aking mga kamay, tatanggapin kayo, ayaw nyo. Dati ang panahon, tuyain ko pa kayo. Hindi na ako lalapit sa inyo. You see? Yun. Revealing, sobrang kalayawan yan. Sobrang kalayawan yan. Wala na tayo riyan. Wala na tayo riyan. Recording stopped. Just like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Claro, categorical statement niya ni Pablo, galing sa Panginoon. Yung mga bagay niyan, kapag hindi nagbago, ay wala talagang pag-asa yan. Sabi nga na po sa Pablo sa ibang mga grupo na ganun kayo noon, pero nagbago kayo. Ano ba yung aklat na yun? Salamat at nagbago kayo. Pero ganun kayo, hindi na nyo ginawa yan ngayon, sabi niya. Talaga nun. Kung nandoon po tayo ngayon sa pagalit-alitan, masama ang loob, sobrang puhot, works of the flesh yan, klaro yan, sanlibutan yan, mga kapatid. Pero ito, but the fruit of the Spirit is love. Ayun. Love, pag-ibig, divine love. Joy. Joy. Ano yung joy? Panghugas ng plato, hindi panghugas ng plato yun. Joy, kagalakan, mabuhay, kagalakan, maglingkod sa Panginoon, kagalakan, magbigay. Alam mga kapatid, ang pag-ibigay, hindi lang sa atin, kung sa ibang tao, kapag hindi mo pinapraktis yan, makunat ka talaga. Pag pinaktis natin ang pag-ibigay, kahit sa mga sa ibang mga tao, kapit bahay marahil, kamag-anakan, may lapit, kung pinaktis yun ng giving, gift kasi yan gift yan Pag pinaktis, hindi mahirap pagbigay, mga kapatid. Walang pipigil ng hindi mahirap pagbigay. Masaya ka pa, maluwag ang daloy ng pinansya. Dahil hindi ka makunat. Sakay ka ng jeep. Sukli 25, makipag-away ka pa. Itip mo na lang yun. Nakikita nyo sa jeep, 25 centimos, 50 centimos, nakalimutan na ng driver. Sabihin, sa'yo na lang yan, tip na lang yan. Mahirap pa yun. It needs practice, mga kapatid. Practice lang, practice. Ayan.
Kung hindi ipapaktis yan, mga kapatid, pupunat yan. Ha? Pupunat yung damdamin mo, pupunat yung kamay mo. Ganun yun. Ha? Sabi ko lang dito, joy, long suffering, peace, payapaan, long suffering, pahinuhod. Ha? Pasensya yun, kasama na yun. Gentleness, yun. Kaamuan yun. Goodness, yung kabutihan. Faith, panampalataya, meekness. Ay yung ang meekness. Maamong loob. Ayun, maamong loob. Kamuan din yun. Like Moses. Maamong loob. Madaling lapitan kasi maamong loob eh. Ako yung may lalapit sa iyo na kasi maamot ka na. Hindi talaga lalapit yun. Temperance. Pareho lang yun sa long suffering. Against such there is no law. Okay? And they that are Christ have crucified the flesh with the Recording in progress. Kung natin kay Kristo, biro mo, sabi, kung tayo ay na kay Kristo, kasama yung ipinako sa cross, ang laman na yan, alam natin, nasa laman pa tayo, maroon talaga bumabalik. Pero kailangan natin, bulay-bulay sa ating sarili, mga kapatid. Magbulay-bulay tayo. Kung tayo ba ay nasa Panginoon pa o hindi. 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory. Ano ba yung desirous of vain glory? Naabutan mo, sino nakakamot ng pantalon na vain glory? Anong araw, susuot estadida, tinanggal ko nga yung vain glory na nakabitin sa likod na yung etikita, nakaganyan kita sa likod. Vain glory. Pero meron bang vain glory? Glory na nga, vain pa. Sa libutan yan. Ibig sabihin, sa libutan yan, mga kapatid. Ang punteriya mo, sa libutan yan. Kaya sabi, if you will not walk in the Spirit, pag sa libutan ang punteriya mo, sa libutan, kailangan i-detect mo sarili mo. Magbulay-bulay ka. Anong punteriya ko? Sa libutan na ito eh. Let us not be desirous of vain glory. Kaya sasabi ng vain glory, walang kabuluhan na kaluwalhatian, walang kabuluhan. Sa libutan yan. Provoking one another in being one another. Alam mo na yun, sa libutan ang papuntahan mo. Pag ganyan ang dadaanan mo, ganyan ang environment mo, ganyan ang tawag dito. Yan ang napapalibot sa iyo. Patung sa vain glory. Sa libutan yan. Wala ka na sa hulog. You are not walking in the Spirit. You are walking according to the flesh, mga kapatid. You are walking according to the flesh. Chapter 6. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Kung ikaw spiritual, hindi mo magawa yan. Kung ikaw ay nasa laman or alinsunod sa laman ka namumuhay, hindi mo magagawa yan. Mananaig yung laman mo. Yung sabi rito, if you are, for someone is in a fault, you which are spiritual, na supposed to be panganak ng Diyos, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Yun. Kung kaya mo ayusin ang mga bagay, then you are spiritual. Kung hindi mo kaya ayusin mga bagay, the clear manifestation that you are walking in the flesh, according to the flesh. Ito ba, mga kapatid, if you walk in the Spirit, bear you one another's burden. Magtulungan tayo ng kabigatan, tulungan tayo. Hindi tayo magpagalingan, hindi tayo magsiraan, no? Bear you
another burdens. Magtulungan tayo. Also fulfill the law of Christ. Yun man ang pala. Na kung tayo magtulungan, mga kapatid, mga anak, magtulungan tayo, na kabigatan ng iba, kabigatan ng isa, kabigatan ng lahat, mga kapatid, ay atin pong tinupad, no? Ginanap ang utos ni Kristo. Utos ni Kristo, sabi po ni Pablo, for if a man think himself to be something, ito na, kung isang tao nag-isip na siya ay isang bagay, kung sino siya, mga kapatid. When he is nothing, wala naman siyang ibubuga, ha? Mabuti pang tanggapin na siya yun, mga kapatid. Tayo huwag tayong mag-isip na mas mataas pa. Oh? Sa ating inikala, that is self-conceited, mga kapatid, na tao yan. Self-conceit yan, ibig sabihin. He deserved himself. Kung inisip natin, magaling na tayo, mas magaling tayo kaysa iba, ay dinayaan natin ang ating mga sarili. Sabi ng Bible, hindi ko sinabi, binasa ko lang yan. Binasa ko at I-expound. But let every man prove his own work. And then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. See? Mga kapatid, klaro naman yan. For every man shall bear his own burden. Lahat tayo ay may pinapasan, mga kapatid. Lahat tayo ay may pinapasan. Hindi tayo mawala ng pinapasan. Habang tayo may buhay, habang tayo naghihintay, nadalangin natin makakaabot tayo sa finishing line, mga kapatid. Makakaabot tayo, Maroon tayong pinapasan. Hindi walang pinapasan. But be wise. Gamitin ang atin pong mental faculty, mga kapatid. Gamitin natin ang mga bagay, lalo na ang sukatan ay salita ng Diyos. Hindi tayo lalabag sa kanyang salita. So alam natin, mga kapatid, kung lakad natin patungong sa limutan, ating mga decision sa limutan, that means we are not walking in the Spirit. We are walking in the flesh. We are walking according to the flesh. We are walking according to the flesh. Dahil sabi ni Pablo, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Yung liberty, mga kapatid, ay spirit yan, not walking after the flesh. Yan ang sabi, manatili kayo roon. Nasa kalayaan tayo. Huwag tayong bumalik doon sa salibutan. Tayo sabi niya, and be not entangled again with the yoke of bondage. Gusto natin lalagyan tayo pamahatok ulit ng pag-alipin na salibutan? O alam natin, kung ating patungo, itong nabasa natin, paano tayo maglakad according to the flesh, o paano tayo maglakad in the spirit, alam na natin. Alam naman natin with God's knowledge and wisdom, alam natin sa tayo patungo. Huwag yung bigyan masyado yung nakita na natin na patungon tayo ng salibutan ng ating ang direksyon, baguhin mo. Ang timon mo, baguhin mo. Huwag doon tuloy-tuloy, baguhin mo. We have to reapproach ourselves, mga kapatid. I-reapproach natin ating mga sarili. Ganun lang kasimple. So, ang topic natin, are we at liberty? Liberty, mga kapatid, not for the world, but liberty for the cross and for the law of Christ. Yan po, mga kapatid. So, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kasi kung alam natin ay we are not walking in the Spirit, we are desirous of vainglory, nag-away-away na, o nagkatid-hatid ng salita, nag-away-away na, at ang inggit na bawat isa, ito po sa Proverbs yun,
Ah, Proverbs 6. Sixteen. These six things doth the Lord hate. Yung anim daw ay ang Panginoon po ay ano yung hate na nagagaanap hate kalumal-lumal na sa Tagalog napupuot parang napupuot naiinis ang Panginoon doon. Ano yun? Yes, 7 are in abomination to him. Pero 7 ang kalumal-lumal sa kanya. Number 1, a proud look. A proud look. So, hindi ka naman, kung ikaw ay may proud look, masyado kang proud sa sarili mo, ayaw ng Panginoong Diyos yan. A lying tongue, sinungaling ka, ayaw ng Panginoong Diyos yan. Number 3, and hands that shed innocent blood, mamatay tao ito. Grabe ito. 4, and heart that deviseth wicked imaginations. Ito na yun, mga kapatid, a heart that deviseth wicked imaginations, gagawa, hindi makontrol ang kaisipan at puso, gagawa ng ano yung wicked? Masamang mga imahinasyon. Number 5, feet that be swift in running to mischief. Yun. Yung mischief, yung kasalanan din yun lalo na yung maghatid-hatid. Ang mga utos ng Panginoong Diyos, mga utosan, ang mga kanyang mga ngaral ay pinupuri ang kanilang mga sapatos, mga kapatid. Ito ay feet that be swift, mabilis nga, in running to mischief. Patungo doon sa kamalian at ang palasanan. Sunod ay ang 6 po, a false witness that speaketh lies. Ayun. Ayaw ng Panginoong Diyos na ngayong bulaang saksi, mga kapatid. Siyempre, pag bulaan ay mga kasinungalingan na sasabihin doon. And he that soweth discord among brethren. Yan ang binigay ng highlight, mga kapatid, ng Panginoon. Sabi niya, suddenly, the 6 things doth the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. 7 yun, pero binigyan ng highlight. Sabi rito sa 7, sabi ito, and he that soweth discord among brethren. Yung gumawa ng pag-alit-alit, hatid ng mga salita, para mag-away-away, so discord, hindi na magkasundo dahil sa mga mali-maling mga hatid, mga kapatid. Ayaw ng Panginoong Diyos yan. Ayaw, tandaan nyo. Nako, ako nang natatakot. Kapag tayo pinalo ng Panginoon, nako, wala na. Problema ng lahat. Siyempre, problema ng lahat. Pero iwasan natin yan. Magbago tayo. Magbago ng kaisipan. Magbago ng pananaw. Lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Lumakad tayo ayon sa salita. Our absolute, mga kapatid, salita ng absolute. Salita ng Diyos. Maglalagay dyan na hayaan mo siya maglalagay, meron naman dyan. Maglalagay yan na wala ng charge. Maglalagay siya. Kung mabahala. So, praise the Lord. Praise the Lord. And therefore, in the liberty, sabi ng Panginoon, and be not entangled again with the yoke of bondage. Praise the Lord. Dakilang Diyos ang manal, purihin ka, Lord, sa hapong ito. Nawa, Lord, dalangin namin yung salita, Lord, ay
Pagsitimo no sa mga puso na yung mga anak dakilang Diyos. Ikaw po Lord ang bahala dakilang Diyos sa aming lahat. Malapit ang panahon kung kami Panginoon ay hindi Panginoon karapat-dapat Panginoon. Eh sabi po walang kulubot at walang mansya. Kulubot at mansya lang hindi na disqualified na Panginoon. Kaya gawin mo kaming malinis Lord. Gawin mo kami karapat-dapat. Bago dumating dakilang Diyos. Purihin ka Lord. Pagpalain mo lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus na nasamutan mo namin.